Totoo ba ang sinasabi mo, Ida Salvacion? Sino ka at bakit mo ito ginagawa? Kailangan kitang imbestigahan. I want to give you an exclusive. Hindi na dapat makapambiktima ulit ng ibang pasyente ang mga Salazar. I already have a meeting with the Philippine Health Department. Kakampi mo ako, Victoria. We are here for an inspection, Dr. Salazar. Hindi ko hahayaang harapin sila mag-isa ng asawa ko. Nandito na ako sa ospital. Excuse me, Agada. I'll go see ano tong emergency na napaka-importante. Kailangan niya paghintayin si Secretary Alcantara. Sorry. Do you really expect me to do nothing? Umuwi ka na. Halika, yate na kita. Hindi. Nandito na ako. Please let me help you. Wala kang maitutulong. Huwag ka na makulit. Tingnan mo nga naman. Naging kaibigan ko pa ang karibal ko kay Philip. I'm sorry, Claire. Pero akin lang si Philip. Pag napatunayan namin na may anomalyang nangyayari dito, we have no choice kundi ipasara ang ospital na ito. Wala ang pamilya mo na dito sa ospital na to. Ganun din si Dad. Buhay din ang itataya ko para hindi mawala itong ospital na to. You were part of the investigative team nung nag-suicide si Severino Salazar. Baka naman merong ebidensya na merong foul play na nangyari. Tinatanong mo sa akin kung sinungaling si Sir Balmaceda sa report niya. Ma'am, text mo na lang ako pag totoong date. Alam ko may tinatago ka. Aalamin ko kung ano yun. These are dangerous people. Paano kita po protektahan? Hindi ko nga kailangan ng protection mo. Bakit ba kasi takot na takot ka na makaharap ko yung mga buwan kamino na yan? Paano niya po nagagawang sabihin na mahal niya ako? Hindi niya naman po kaya pagkatiwalaan. Paano maguguluhan mo talaga ako? Kung ako tatanungin mo, yung asawa mo ang may problema, kaya hiwalayan mo na siya. Oh, I'm just kidding. Watch where you're going. You okay? Sino tinitignan mo dyan? Wala. Akala ko lang may nakita akong kakilala ko. Alam mo, merong emergency sa office so kailangan ko pumunta doon. Pwede mo ba akong ihead na doon? Mauna ka na sa kotse. Gagamit lang ako ng washroom. Okay. Kung walang tinatago yung asawa mo, hindi kaya ikaw ang tinatago niya? Ba't niya naman gagawin mo? Ay,
Hindi ko rin alam eh, but you tell me. I mean, na-meet mo na ba yung family niya, yung friends, or even his exes? Na-meet ko na si Emil, yung best friend niya. Ex-girlfriends. Hindi naman na importante yung past. Ang importante yung sa amin. Of course, it's important. Alam mo ba, Claire, na yung past natin yung hubog sa present and future selves natin? Seems to me na hindi mo pa talaga kilala yung asawa mo, Claire, ha? How can you live like that? Hindi ka man lang ba nagtataka o nagdududa sa kanya? May time naman para dun. We have a lifetime together para kilalanin yung isa't isa. Tsaka kung may tinatago siya, sigurado ako may dahilan siya. Basta ang alam ko, ngayon niya ako kailangan. Para makagaan ako sa dinadala niya. Alam mo, Claire, napakauliran mong asawa. You know what, Claire? I'll just freshen up, okay? I'll be back. Excuse me. So, anong kailangan mo? Sino yung babaeng kasama? Yung kasama ko sa labas. Siya si Claire. Claire Salazar. Asawa ni Philip. What? Anong kailangan mo sa kanya? Hindi mo na kailangan malaman. Watch where you're going. Watch where you're going. Itigil mo lahat ng ginagawa mo. Tutukan mo lahat ng pwede mong mahanap at malaman tungkol kay Claire Salazar. Claire Salazar. Sino ka ba? Bakit gano'n na lang ang epekto mo sa mga tao? Pre, dumating na yung resulta ng PhD inspection. As expected, wala mo sila nakitang violation. Ba't parang hindi ka masaya? Yan. Maganda man yung resulta, pero nagawa nila sirain ng public trust sa ospital. Mahihirapan tayo makarecover dito.
talaga tayo sa pondo dito sa ospital. Yung mga equipments natin nasisira na hindi natin mapaayos. Baka sa susunod niyan, ultimo bulak, hindi na natin kayang bilhin. Lena, ikaw ang admin ng ospital na to. Gawa mo na lang ng paraan. Eh, yung pera saan ko kukunin? Isa pa yung charity ward, ang laki ng gastos. Ang lulubhan ng mga sakit ng mga nandun, hindi naman nagbabayad. At tatako pa sa bulak. Ang aga-aga, ang pinag-aawayan natin bulak. Pero kailangan na talaga may pumasok na pera sa atin. Kung hindi, pare-pareho tayo dito. Nga. Hey, are you really okay? Napansin ko lang nitong mga nakarang araw, parang wala ka sa sarili mo. Is it because of Olivia? You know, I meant what I said. Kakalimutan ko na siya. I've moved on. Tomorrow, I'll prove it to you. Meron akong surprise para sa'yo. And this time, I won't take no for an answer. You know what? Tomorrow, I'm all yours. Kakampi kita, Secretary. Bakit mo naman pinalampas si Salazar at ang ospital? Kaya pala trapo ang tawag sa'yo. Ano naman ang aasahan ko sa basahan? Basurang trabaho! Ha? Hindi ka ba satisfied sa interview mo sa PhD secretary? Wala silang napatunayang violations ng Salazar Medical Center. Mukhang unfounded nga yung issue sa binabato sa kanila. So yun na nga. Bakit parang dismayado ka sa naging resulta? Umaasa ka bang may mali sa ospital? Hindi naman sa ganun, sir. At hindi ako biased. I'm weighing all sides of the story. It's just that, parang pakiramdam ko walang naman yung interview. May laman ng interview. Walang ginawang violation ng ospital. Kaya hindi to dapat maipasara. Sabrina, ibinabalita lang natin ang kwento, ha? Pero hindi tayo ang gumagawa nito. Set your feelings aside, Sabrina. And look at the stories as they are. Okay?
Ano bang ibig sabihin ng JB? Paano to konektado sa totoong nangyari nung gabing yun? Ano ba kayong dalawa? Kanina pa yung pagkain nandyan. Lumamig na nga eh. Mahiya naman kayo sa grasya. Maraming taong nagugutom. Sige na. Kumain ka na kasi. Malalago tayo kay Manang. Ikaw din kasi. Mahal. I'm sorry. Hindi naman sa wala akong tiwala sa'yo. Alam ko naman na kaya mo yung sarili mo at kaya mong protektahan ang sarili mo. Pero nagiging overprotective lang ako dahil mahalaga ka sa akin. Naiintindihan mo naman yun, di ba? Mahalaga ka din sa akin. Mas mahalaga pa sa buhay ko. Pero, minsan, pakiramdam ko sinasadya mong tumistansya sa akin. Lalapit ka kina Emil, kay Manang. Pero sa akin na asawa mo, hindi. Ang unfair naman yun, di ba? Pakiramdam ko, wala akong safety. Alam mo naman hindi ganun yun. Ganun na lang kaya. Okay, let's have it your way. Iwasan ko na yung mga buwan kaminos. Hindi ko na sila susukuran kahit na kikil na ako sa kanila. Pero, hahayakan mo akong tumulong sa paraan na gusto ko. Deal? Deal. Hawak mo aking kamay sa aking paglalakbay. At ngayon ay nakita ko natutunan kong magmahal. At kahit na muli pang masaktan. Lumulobo na yung gastos natin dito sa ospital. Kailangan na natin bawasan yun para makabawi tayo. Ginagawa na ng solusyon ng board yan. And we are considering na magbenta ng shares sa mga Buen Camino. Philip, sa lahat na nangyayaring gulo dito sa ospital, sila lang ang gustong bumili ng shares. Eh, dahil yun yung plano nila. Wala tayong ebidensyang tatayo sa korte dyan sa sinasabi mo. Hindi solusyon ang pera ng mga Buen Camino. Binibigyan lang natin sila ng pagkakataon na ibaon tong ospital. Yun lang yung inaantay nila. Philip, hindi ako nagpapaalam sa'yo. Pinaalam ko sa'yo na pwedeng mangyari yun. We're here. What do you mean, here? Ano to? Ito yung surprise ko. I'm confused. Well, don't be. This is our new home.
Sorry ma'am, hindi ko po maintindihan. Pasensya na po talaga ma'am, hindi ko maintindihan. Pasensya na po talaga ma'am. Bakit ako marunong mag-sign language? Paano ko ba ito natutunan? Yung asukal daw dun sa in-order na kape. Okay po ma'am. Pasensya na po ma'am. Salamat din po sa pagpapaintindi sa akin. Paano ko ba ito natutunan? Saan ako? Iyan, relax ka lang ha. Sino ako? Philip? I'm Philip. Ako ang asawa mo. Claire. Claire. Huwag ka mag-alala. Aalagaan kita. Doktor ako. Okay? Gagamutin kita. I will make you whole. Mahal. Ang lahat ng alam ko tungkol sa sarili ko ay ang mga sinabi lang ni Philip. Wala ka ng pamilya. Bata ka pa lang. Mag-isa ka na. And then we met. Na-aksidente ka. Ang akala ko nga hindi ka na mabubuhay. We were rock climbing that time. Nasira yung climbing cams mo. And then nahawakan ko yung harness mo. But your head badly hit the rock. May mga sumaklolo sa atin ng mga mountaineers. Tapos tinulungan nila tayo makahanap ng service papunta sa Lazar Medical. Doon kita inoperan. Dapat patay na ako. Pero nandito ako dahil sa kanya. Nagkaroon ulit ako ng buhay dahil inalagaan niya ako, minahal. Pero ako ang dapat na bumuo sa sarili ko. Kailangang malaman ko ang buong pagkatao ko. Gusto kong maalala kung sino talaga ako. Simula nung pumasok sa buhay ni Lucas si Olivia, nakakahanap siya ng paraan para sirain yung mga magagandang bagay sa buhay ko. Now is the perfect time para bumukod na tayo. Sino mag-aakala na pwede pala tayo maging magkakampi? Teka, ano nangyayari? Mga hayop talaga sila! Buen Camino! Kaya ngayong kumakatok at nagpapakilala na ang dating Claire, di ko siya dapat talikuran.